Mga kababayan, kumusta po kayong lahat, no? Alam nyo, sa politika sa Pilipinas, hindi lahat ng giyera ay idinadaan sa barilan. Minsan, ang pinakamadugong labanan ay nangyayari sa mga press conference, sa mga blind items, at sa mga salitang gaya ng canard at misinformation. Ngayon, pag-usapan natin ang isang Cold War na tila namumuo sa pagitan ng dalawang heavyweight, si Ombudsman Boying Rimulya at ang bagong hirang na NBI Director na si Melvin Matibag. May paninira nga ba? O baka naman kayang sadyang Clash of Titans lang ito sa loob ng iisang bakuran? Sa mga kababayan nating OFWs na katatapos lang ng shift at sa mga kabataang gising pa dahil nag-aaral o naghahanap ng katotohanan, ito ang #WalkWithLan, pag-isipan natin ito. Balikan muna natin ang timeline. February 2026 itinalaga si Attorney Melvin Matibag bilang NBI Director. Alam naman natin, si Matibag ay hindi born yesterday sa politika. Siya ang dating Secretary General ng PDP Laban. Maraming nagtaas ng kilay, reward ba ito o strategic move? Pero mas matindi, pumasok si Matibag sa NBI na may dalang walis. Biglang nagkaroon ng mga raid, yung sa Pasig, yung mga investigasyon sa mga mambabatas. Matibag is showing muscles. Pero dito nagiging interesting. Habang nagpapakitang gilas ang NBI, bakit tila may malamig na hangin na nanggagaling sa opisina ng ombudsman? Kayo, sa tingin ninyo, masyado bang mabilis ang galaw ni Matibag? Kaya nabubulabog ang mga datihan? Comment down below. Intellectual discourse tayo rito, walang personalan. Dito pumasok yung term na canard. Para sa mga hindi pamilyar, ang canard ay isang istorya na walang basehan o gawa-gawa lang. Si Boying Rimulya bilang ombudsman ay nagsalita. Pinuna niya yung mga affidavits na lumalabas tungkol sa mga ex-marines at mga plot laban sa gobyerno. Ang tanong, paninira ba ito kay Matibag? Kung titignan mo ng malalim para itong legal chess match, Rimulya is playing the check and balance card. Sinasabi niya, wait a minute, NBI, siguraduhin ninyo ang ebidensya nyo, pero sa mga mata ng publiko, lalo na sa social media, ang dating ay parang hindi sila magkasundo. Para sa mga OFWs, isipin nyo ito, parang kayo may dalawang manager sa trabaho. Yung isa gusto mag-overtime at mag-grade. Yung isa sabi, teka, baka mali ang listahan ninyo. Ang ending, litong-lito ang mga empleyado na tayo yon, mga taong bayan. Mga kababayan, bago tayo tumuloy sa Wakwak Connection, sandali lang ha. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. And for those asking about my setup, especially my OFW brothers and sisters planning to start their own channels, gamit ko itong wireless lavalier mic. Check the Shopee and Lazada link below. Napakalinaw, kahit maingay ang paligid, boses mo lang ang maririnig. At syempre, ang ating anti-radiation glasses, kailangan natin protektahan ang mga mata natin sa pagbabasa ng mga makakapal affidavit at court records. Ngayon, pag-usapan natin yung raid sa Pasig na kinasasangkutan ng pamilya ni Mike Defensor. Dito uminit ang laro. May mga paratang na selective ang raid, may mga binanggit si Rimulya tungkol sa isang tao mula sa wakwak na tila pinalusot. Is this paninira against Matibag's NBI or is it a legitimate concern for accountability? Sa mga kabataan nating nanonood, analyze the optics. Kapag ang dalawang ahensya na dapat ay magka-alyado sa paglaban sa krimen at ay nagbabangayan sa media, sino ang nananalo? Ang mga sindikato, ang mga kurap, ang mga taong gustong magulo ang sistema. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng critical thinking, wag basta maniniwala sa mga headlines. Dumiretso sa ating huling konklusyon, may kailangan tayong pag-usapan na madalas hindi napapansin sa mga Facebook headlines. Ito yung tinatawag nating institutional integrity. Alam nyo mga kababayan, ang NBI at ang Office of the Ombudsman ay parang dalawang poste ng isang bahay. Ang NBI ay taga-habol, ang taga-imbestiga, the investigative arm,
Ang ombudsman naman, sila ang protector of the people laban sa mga abusadong opisyal. Kapag ang dalawang ito ay hindi sync, ang nangyayari ay lawfare o legal warfare. Ginagamit ang batas, hindi para sa hustisya, kundi para sa political positioning. Bakit ito mahalaga sa mga OFWs at sa kabataan? Simple lang, kapag ang mga ahensyang ito ay busy sa pagbabangayan o pagpapatutsada sa mga media, bumabagal ang mga kasong dapat ay mabilis na nare-resolba. Yung mga illegal recruiters na nambibiktima sa inyo, yung mga korap na humaharang sa serbisyo sa gobyerno, silang nakikinabang sa gulo sa itaas. Isang kritikal na tanong para sa inyo, sa tingin ninyo ba ang paninira o clash na ito ay paraan lang para magkaroon ng transparency o isa itong senyales na may lamat ng pagkakaisa sa loob ng administrasyon? And speaking of being prepared and staying alert, bago tayo mag-conclude, huwag kalimutang i-check ang ating smart Wi-Fi home security camera sa link sa baba. Gaya yan ang pagbabantay natin sa politika. Kailangan din natin bandayan ang ating mga tahanan kahit malayo tayo. Isang app lang sa phone, kampante ka na. Okay. And for our sixth product today, lalo na sa mga student researchers natin, check the portable laptop stand, mga kaibigan. Portable laptop stand, iwas sa technique habang nire-research nyo ang inyong mga transcript ng Senate hearings. Solid ang build nito. Tested ko na ito, mga kaibigan. Bago tayo mag-final wrap-up, kailangan natin silipin ang chessboard. Sa mundo ng politika, walang galaw na walang dahilan. Isipin niyo ito, bakit ngayon lang umiinit ang usapan kina Rimulya at Matibag? Malapit na ba ang eleksyon o may malaking issue pang pilit na tinatabunan ng ingay na ito? Minsan ang paninira ay ginagamit na smoke screen. Habang nakatingin tayo sa bangayan ng Ombudsman at NBI, ano nga bang nangyayari sa ating ekonomiya? Anong lagay ng inflation? Kamusta ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea? Ito ang hamon ko sa inyo, mga kaibigan. Okay? At lalo na sa ating mga kabataang woke at matatalas ang isip, huwag tayong basta-basta tumingin sa kung sino ang maingay. Tumingin tayo sa kung sino ang nakikinabang sa ingay na ito. Sa ating mga OFWs, alam ko ang hirap nyo sa ibang bansa. Nagpapadala kayo ng remittance para sa pamilya ninyo. Kaya karapatan ninyong malaman kung ang mga opisyal ba sa Pilipinas ay nagtatrabaho para sa inyo o nagbabangayan lang para sa mga sariling interes. At para manatiling woke at hindi basta-basta malobat sa gitna ng mga breaking news, make sure na may bitbit kayong high-capacity power bank. Sa bilis ng balita ngayon sa 2026, hindi pwedeng mamatayan tayo, lahat tayo ng gadget sa gitna ng laban. Keep your devices charged and keep your minds even sharper. Okay, ito yung mga updated product list. Professional wireless mic para sa boses na hindi matatabunan ng kasinungalingan. Anti-radiation glasses, protection sa mata habang nagbabasa ng mahahabang affidavits. Smart Wi-Fi home security camera, bantayan ang mahal na sa buhay mula sa ibang bansa. Ergonomic office chair para sa komportableng pag-aanalisa ng balita. 20,000 mAh fast charging power bank. Stay connected, stay informed. Portable laptop stand para sa ergonomic na pag-aaral ng ating kasaysayan at batas. Mabuhay ang Pilipinas!